Term 1, Filipino 9. Week 8, pagbuo ng tekstong multimodal. Pagbuo ng pabalat na graphic novel. Magandang araw, Grade 9! Sa ating aralin ngayon, pagsasamahin natin ang panitikan at malikhaing pagdidisenyo. Ang ating paksa ay pagbuo ng tekstong multimodal, pabalat ng graphic novel. Ang magiging focus nating akda ay ang nobelang Pagkamulat ni Magdalena ni Alejandro G. Abadilla. Habang nagpapatuloy ang aralin, alamin natin kung paano ginagamit ang mga salita, larawan, kulay, simbolo at disenyo upang makabuo ng malinaw at makapangyarihang mensahe. Sa huli, gagamitin ninyo ang inyong pag-unawa sa akda upang makapagdisenyo ng sariling pabalat para sa isang graphic novel. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang ating misyon. Una, pipili at susuri tayo ng nobela mula sa panahon ng kasarinlan. Ikalawa, magtatala tayo ng mga kapanapanabik at mahalagang pangyayari mula sa akda. Ikatlo, guguhit tayo ng mga imahen, tauhan at tagpuang makatutulong sa paglalarawan ng kwento. At panghuli, makabubuo tayo ng borador para sa pabalat ng isang graphic novel. Ibig sabihin, hindi lamang tayo magbabasa. Magusuri rin tayo, pipili ng mahalagang detalye at gagamit ng pagkamalikhain upang mailarawan ang mensahe ng akda. Simulan na natin ang unang sesyon. Sa bahaging ito, babalikan muna natin ang konsepto ng tekstong biswal. Pagkatapos, palalawakin ito tungo sa tekstong multimodal. Ihanda ang inyong kwaderno at maging mapagmasid sa mga larawan, kulay, simbolo at iba pang detalyeng makikita sa bawat slide. Tandaan, hindi lamang salita ang maaring maghatid ng impormasyon. Minsan, isang larawan o kulay pa lamang ay may naipapahiwatig ng mahalagang mensahe. Bilang balik-aral, ano ang naalala ninyo tungkol sa tekstong biswal? Sa slide, makikita natin ang mga salitang larawan, simbolo, grapiko at mensaheng nakikita ng mata. Ang tekstong biswal ay gumagamit ng mga elementong nakikita upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Halimbawa, kahit walang mahabang paliwanag, maaaring maunawaan natin ang babala sa pamagitan lamang ng simbolo, kulay o larawan. Pag-isipan ito, paano tayo nakauunawa ng isang poster o karatula kahit kaunti lamang ang nakasulat? Tama, ginagamit natin ang ating kakayahang magbigay kahulugan sa nakikita. Ngayon, suriin natin ang infographic info tungkol sa identity theft. Pagmasdan muna ang buong disenyo. Ano ang pangunahing paksang tinatalakay? Paano inayos ang mga impormasyon? Makikita nating gumamit ito ng pamagat, maikling paliwanag, numero, kulay at mga simbolo dahil dito mas mabilis nating nakikita ang mga palatandaan na maaaring naging biktima ang isang tao ng identity theft. Sagutin natin ang mga tanong. Nakatulong ba ang disenyo upang madaling maunawaan ng paksa? Aling bahagi ang unang nakatawag ng inyong pansin? At kung may babaguhin kayo, ano iyon at bakit? Mahalagang maunawaan na ang mga magandang infographic ay hindi lamang makulay. Dapat malinaw, organisado, at madaling basahin ang mensahe. Mula sa tekstong biswal, lumipat naman tayo sa tekstong multimodal. Ang isang multi ay nangangahulugang marami, samantalang ang modal ay tumutukoy sa paraan o moda ng komunikasyon. Sa makatuwid, ang tekstong multimodal ay gumagamit ng higit sa isa pang paraan upang maipahayag ang mensahe. Maaari nitong pagsamahin ang nakasulat na salita, larawan, tunog, kilos, video, kulay at teknolohiya. Ang comics, pelikula, video lesson, social media post, at maging ang mga presentasyong pinapanood ninyo ngayon ay mga halimbawa ng tekstong multimodal. Tignan natin ang dalawang larawan ng tradisyonal na kasuotan mula sa Pilipinas at Korea. Sa kaliwa ay mga kasuotang Pilipino at sa kanan naman ay mga kasuotang Koreano. Subukan ninyong ilarawan at paghambingin ang dalawang larawan nang hindi muna gumagamit ng mahahabang salita. Pagmasdan ang kulay, hugis, tela, disenyo at paraan ng pagsusuot. Ano ang napansin ninyo sa kasuotang Pilipino? Ano naman ang kapansin-pansin sa kasuotang Koreano? Meron ba silang pagkakatulad?
Sa gawaing ito, ginagamit ninyo ang mga biswal na detalye upang makakuha ng impormasyon. Gamitin natin ngayon ang Venn diagram upang maisaayos ang ating obserbasyon. Sa kaliwang bahagi, ilalagay ang mga katangiang natatangi sa kasuotang Pilipino. Sa kanang bahagi naman, ilalagay ang mga katangiang natatangi sa kasuotang Koreano. Sa gitna, ilalagay ang kanilang pagkakatulad. Maaari ninyong pagbatayan ang kulay, disenyo, haba ng kasuotan, mga palamuti at kulturang kinakatawan nito. I-pause muna ang video at magbigay ng hindi bababa sa 3 sagot sa bawat bahagi. Kapag tapos na, maaari ninyong ipagpatuloy ang ating video. Balikan natin kung paano ninyo nasagutan ang Venn diagram. Hindi lamang kayo nagbasa ng mga salita. Tumingin din kayo sa imahen, kulay, hugis, disenyo, at iba pang elementong biswal. Ipinapakita nito na ang pag-unawa ay maaaring mabuo sa pamagitan ng higit sa isa pang paraan. Maaari tayong makakuha ng impormasyon sa pamagitan ng teksto, imahen, kulay, tunog, at iba pang simbolo. Ito ang pundasyon ng ating aralin. Mas nagiging buo ang mensahe kapag nagtutulungan ng iba't ibang moda ng komunikasyon. Makikita sa slide ang isang payak na formula. Kapag pinagsama natin ang imahen, kilos, musika, pasalitang wika, at pasulat na wika, makabubuo tayo ng tekstong multimodal. Hindi kailangan gamitin ang lahat ng moda sa isang gawain. Ang mahalaga ay gumamit ng dalawa o higit pang paraang magkakaugnay at nagtutulungan upang maihatid ang mensahe. Halimbawa, sa isang video lesson, mayroon tayong larawan at teksto sa screen, boses ng guro, at maaring may musika o animation. Dahil dito, mas nagiging malinaw at kawili-wili ang pagtalakay. May 4 na anyo ng tekstong multimodal na talakayin natin. Papel o nakaprint, digital, live o actual at transmedia. Magkakaiba ang kanilang ginagamit na medium at paraan ng paghahatid. Ngunit pare-pareho silang gumagamit ng dalawa o higit pang moda ng komunikasyon. Habang tinatalakay natin ang bawat isa, isipin ninyo kung alin sa mga ito ang madalas ninyo makita o gamitin sa paaralan, tahanan at social media. Ang unang anyo ay papel o nakaprint. Pinagkasama rito ang teksto, kulay, larawan, ilustrasyon at paraan ng pagkakaayos ng mga elemento. Kahit wala pang internet noong unang panahon, mayroon ng mga tekstong multimodal. Halimbawa nito ang mga aklat na may diagram, comics na may guhit at speech bubble, at poster na may pamagat at kapansin-pansing larawan. Sa comics, hindi lamang teksto ang binabasa. Sinusuri rin natin ang mga ekspresyon ng tauhan, ayos ng mga panel, hugis ng speech bubble at maging ang laki ng mga titik. Ang ikalawang anyo ay ang digital. Gumagamit ito ng mga teknolohiya at screen gaya ng cellphone, tablet, computer at telebisyon. Mas maraming moda ang maaaring pagsamahin sa digital na teksto. Bukod sa teksto at larawan, maaari itong magkaroon ng tunog, video, animation, hyperlink at interaktibong bahagi. Kabilang sa mga halimbawa ang slide presentation, ebook, blog, webpage, social media post, pelikula at video game. Ang video lesson na ito ay isang digital na tekstong multimodal dahil gumagamit ito ng slide, larawan, teksto at boses. Ang ikatlong anyo ay ang live o aktual. Nagaganap ito sa rotoong oras at espasyo. Dito, nagiging bahagi ng mensahe ang boses, galaw ng katawan, ekspresyon, musika, kasuotan, ilaw at mga kagamitang nasa entablado. Halimbawa nito ang dula, sayaw, demonstrasyon, konsyerto at cultural festival. Sa isang dula, maaaring kakaunti lamang ang sinasabi ng tauhan, ngunit ang kanyang kilos, tono ng boses at ekspresyon ay nagbibigay ng karagdagang kahulugan. Ang ika-4 na anyo ay ang transmedia. Ito ay isang malaking kwentong isinasalaysay sa pamagitan ng iba't ibang platform o delivery channel. Hindi lamang inuulit ang eksaktong kwento sa bawat platform. Sa halip, bawat aklat, comics, pelikula, web series o video game ay may mga bagong impormasyong idinaragdag sa kabuuang naratibo. Halimbawa, maaaring ipakilala sa aklat ang pangunahing tauhan, palawakin sa pelikula ang kanyang pakikipagsapalaran, at ipakita naman sa video game ang iba't ibang bahagi ng kanyang mundo. Paghambingin natin ang 4 na anyo gamit ang matrix. Ang papel ay pisikal, karaniwang hindi gumagalaw at gumagamit ng teksto, imahen at kulay. Ang digital ay nasa virtual na screen at maaaring may video, tunog at animation.
Ang live ay nagaganap sa tunay na oras at gumagamit ng kilos, boses, musika at espasyo. Samantala, ang transmedia ay maaaring pagsamahin ng pisikal at virtual na platform. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang ano ang uri nito. Dapat din nating itanong anong moda ang ginagamit at paano nito pinahusay ang mensahe. Bakit mahalaga sa inyo ang pag-aaral ng tekstong multimodal? Sa kasalukuyan, napakaraming mensahe ang natanggap natin mula sa poster, video, social media, presentasyon at iba pang platform. Kailangan nating matutong pumili ng tamang moda para sa ating layunin at target na tagatanggap. Halimbawa, kung gagawa kayo ng kampanya tungkol sa kalikasan, maaari kayong gumamit ng poster, video, social media, campaign o kombinasyon ng mga ito. Ang mahalaga ay angkop ang napiling anyo sa mensahe at sa mga taong nais ninyong maabot. Subukin natin ngayon ang inyong pag-unawa. Tukuyin ang uri ng tekstong multimodal sa bawat halimbawa. Ang graphic novel na may teksto at guhit ay anyong papel. Ang TikTok Dance Challenge na may on-screen text ay digital. Ang cultural festival na may talumpati at tumutugtog na banda ay live o actual. At ang kwentong superhero na may magkakaugnay na comic book, animated series, at mobile game ay transmedia. Tandaan, tignan kung saan ito ipinapakita at kung paano pinagasama ang iba't ibang moda. Ngayon naman, kayo ang magiging manlilikha. Lilikha kayo ng isang payak na tekstong multimodal na nagapakita ng kagandahan ng inyong kultura o probinsya. May dalawang opsyon. Sa option A, maaari kayong gumawa ng travel poster na may guhit at maikling tula. Sa option B, maaari kayong gumawa ng isang minutong video o slide presentation na may boses at musika. Mamarkahan ang gawa batay sa mensahe, pagkamalikhain sa paggamit ng moda, at kalinisan o kaayusan. Tiyaking ang bawat elementong gagamitin ay may kaugnayan sa pangunahing mensahe. Dumako naman tayo sa ikalawang sesyon. Matapos nating maunawaan ang tekstong multimodal, pag-aralan natin ang akdang magiging batayan ng ating graphic novel cover. Ang akdang ito ay ang pagkamulat ni Magdalena. Habang tinatalakay natin ang nobela, pansinin ang mga tauhan, mahalagang pangyayari, tanggalian, tagpuan, simbolo at emosyon. Ang mga detalyeng ito ang maaari ninyong gamitin sa pagdidisenyo ng pabalat. Ang ating focus na akda ay ang pagkamulat ni Magdalena, isang nobelang dugtungan ni na Alejandro G. Abadilla at Elpidio P. Capulong. Sa sesyong ito, kikilalanin natin ang mahalagang tauhan, susundan ng mahalagang pangyayari at aalamin kung ano ang kahulugan ng pagkamulat sa buhay ng pangunahing tauhan. Habang nakikinig, itanong ang sarili, ano ang maaring dahilan upang magbago ang paniniwala at paninindigan ng isang tao? Ayon sa presentasyon, ang nobela ay isinulat noong 1958 ngunit inilagay ang mga pangyayari sa taong 1980. Ginamit ang hinaharap bilang malikhaing paraan upang ilarawan ang maaaring kahinatnan ng bansa. Sa daigdig ng nobela, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamahala ng mga komunistang inchik. Dahil dito, naging mahalagang tema ang kalayaan, pagkataksil, kapangyarihan at pagpili sa bayan. Pag-isipan ng mahalagang tanong. Kapag nagbanggaan ang personal na pag-ibig at pag-ibig sa bayan, alin ang dapat piliin? Walang simpleng sagot dito, kaya mahalagang suriin ang dahilan at bunga ng bawat pagpili. Kilalanin natin ang unang tatlong pangunahing tauhan. Una, si Magdalena, na tinatawag ding Denang at kalaunan ay kasamang Luningning. Siya ay isang Bicolanang napadpad sa Maynila matapos ang masakit na karanasan. Naging espiya siya sa City Hall ngunit kalaunan ay pinili ang kilusan at ang bayan. Ikalawa, si Jario Lazaro o kasamang Rizal. Isa siyang propesor sa UP at leader ng underground movement. Sa una, nilapitan niya si Magdalena upang kumuha ng impormasyon, ngunit naging tunay ang kanilang pag-ibig. Ikatlo, si Conrad Ernesto Pong, isang mataas na opisyal at simbolo ng pang-abuso at pananakop. May tatlo pang tauhang mahalaga sa pag-unlad ng kwento. Miss Reyes o kasamang Liwayway ay kalihim ni Denang at kasapi rin ng kilusan. May pagtingin siya kay Dario at ang damdaming ito ay naging kaugnay ng isang malaking pagkataksil. Si Professor Peter Johnson ay kinatawa ng Estados Unidos na tumulong sa underground movement, samantalang si Veronica o kasamang Ligaya ay dating hostess na sumapi sa pamantayan sa Montalban.
Hindi lamang sila karagdagang tauhan, sa pamagitan nila na ipapakita ang iba't ibang anyo ng pag-ibig, katapatan, tunggalian, selos at kahinaan ng tao. Magsimula tayo sa nakaraan ni Magdalena. Siya ay nagmula sa Bicol at nakaranas ng kabiguan matapos umibig sa isang lalaking may asawa. Nang malaman ito ng kanyang ina, nagkaroon ng matinding pangyayari na humantong sa pagkamatay nito. Dahil sa bigat ng kanyang karanasan, umalis si Magdalena sa baryo at nagtungo sa Maynila upang hanapin ang kaligayahang hindi niya matagpuan sa dating buhay. Mahalagang tandaan na ang kanyang mga sugat at pagkakamali sa nakaraan ang nagtulak sa kanya patungo sa mas malawak na mundo ng kapangyarihan, panganib at moral na pagpili. Sa Maynila, namasukan si Denang sa City Hall sa ilalim ng pamahalaang inilalarawan sa nobela. Naging espiya siya laban sa kapwa Pilipino at nakilala sa pangalang Conrad Magdalo. Ang kanyang pinuno ay si Conrad Pong, isang opisyal na mataas ang posisyon, ngunit na pang-abuso. Sa bahaging ito, nagsimulang magtagpo ang personal na buhay ni Magdalena at ang mas malaking kalagayang pampolitika ng bansa. Nahaharap siya sa isang tunggalian. Mananatili ba siya sa isang posisyong nagbibigay ng kaligtasan? O pipiliin niya ang katotohanan, dangal at kalayaan? Kilala ni Denang si Dario Lazaro, isang propesor at leader ng lihim na kilusan. Sa simula, kailangan ni Dario ang impormasyong maaaring makuha mula kay Magdalena. Ngunit sa kanilang muling pagkikita sa Luneta, naging mas malalim ang kanilang ugnayan. Pating ang pinakamahalagang pagsubok ng utusan ni Conrad Pong si Denang na subaybayan si Dario. Kinakailangan niyang mamili sa pagitan ng kanyang tungkulin sa City Hall at ang kanyang paniniwala. Pinili ni Magdalena si Dario at ang Pilipinas. Nagbitaw siya sa kanyang tungkulin at sumama sa kilusan. Umakas sina Denang at Dario mula sa mga tauhan ni Pong at nagtungo sa isang tagong bahay. Tinanggap si Denang sa kilusan at binigyan ng pangalang kasamang Luningning. Sa Montalban, nagtipon ng iba't ibang kasapi ng kilusan. Hinirang si Dario bilang pangkalahatang pinuno dahil sa kanyang kaalaman at matibay na paninindigan. Ngunit tandaan, ang kilusan ay hindi lamang tungkol sa armas o pakikipaglaban. Binubuo rin ito ng mga taong may takot, pag-ibig, pag-asa, selos at personal na kahinaan. Dahil tao sila, maaari silang magtagumpay ngunit maaari rin silang magkamali. Umabot sa trahedya ang kwento dahil sa pagkataksil. Nagselos si Miss Reyes kay Magdalena dahil sa pagmamahal niya kay Dario. Dahil dito, ipinagkanulo niya si Dario kay Conrad Pong. Namatay si Dario at nagdulot ito ng matinding dagok sa kilusan at kay Magdalena. Itinakwil din si Miss Reyes dahil matapos sa bunyag ang kanyang pagkataksil. Sa huling bahagi, namatay rin si Magdalena. Trahedya ang kanyang sinapit, ngunit ang kanyang pagpili sa bayan ang naging tanda ng kanyang pagkamulat. Ano ngayon ang mahalagang tema ng nobela? Una, ang pagkamulat. Mula sa pansariling paghahanap ng kaligayahan tungo sa makabayang paninindigan. Ikalawa, ang ugnayan ng pag-ibig at bayan. Ipinakikita ng nobela na hindi sapat ang damdamin kung wala itong kasamang moral na pagpili. Ikatlo, ang pang-aabuso ng kapangyarihan na makikita kay Conrad Pong. At ikaapat, ang pagkataksil na maaaring magmula sa selos, takot at kahinaan. Ang tunay na pagkamulat ni Magdalena ay ang kaunawang ang kanyang sariling buhay ay kaugnay ng kapalaran ng bayan. Bilang paghahanda sa pagbuo ng pabalat, pumili tayo ng 5 kapanapanabik o mahalagang pangyayari mula sa nobela. Maaari ninyong isama ang pag-alis ni Magdalena sa Bicol, ang pagiging espiya niya sa City Hall, ang pagkilala niya kay Dario, ang pagsama niya sa kilusan at ang pagkataksil na humantong sa trahedya. Isulat ang 5 pangyayari sa inyong kwaderno, pagkatapos pumili ng isa o dalawa na pinakamabisang kumakatawan sa kabuuang kwento. Ang mga napili ninyo ang maaari maging inspirasyon ng pangunahing larawan sa inyong pabalat. Mako na tayo sa ikatlong sesyon. Sa bahaging ito, ilalapat natin ang ating pag-unawa sa tekstong multimodal at sa nobela. Mula sa pagusuri, pupunta na tayo sa aktwal na pagdisenyo. Ihanda ang inyong lapis, papel, pangkulay at iba pang mga kagamitang gagamitin sa paggawa ng borador. Ang inyong pangkat ay bubuo ng isang borador o draft ng pabalat para sa graphic novel na pagkamulat ni Magdalena. Dapat makita sa pabalat ang pamagat ng pangunahing imahen at pangalan ng may akda. Isaalang-alang din ang ilustrasyon ng tauhan at tagpuan, temang nais ipakita, kulay na angkop sa emosyon ng kwento at estilo ng font. Bago gumuhit, magplano muna. Ano ang unang dapat makita na mamabasa? Anong emosyon ang nais ninyong maramdaman niya?
Anong simbolo ang maaaring kumatawan sa pagkamulat, kalayaan, pagkataksil o pag-ibig sa bayan? Kung maging malinaw ang inaasahan, narito ang pamantayan sa pagmamarka. 20 puntos ang organisasyon. Dapat maayos at lohikal ang pagkakaayos ng pamagat, larawan at pangalan ng may akda. 15 puntos ang kalidad ng larawan. Dapat malinaw ang kop at nagalarawan sa akda. 10 puntos ang kaayusan o kalinisan ng pagkakagawa. 5 puntos naman ang bisa ng kabuuang disenyo. Hindi kailangan maging professional na artist. Mas mahalaga na malinaw ang konsepto at may dahilan ang bawat elementong inilalagay ninyo. Makikita sa timeline na isinulat ang nobela noong 1958. Inilagay ang tagpuan sa 1980 at ngayon ay sinusuri natin ito mula sa ating kasalukuyang realidad. Bakit mahalaga pa ring pag-aralan ang nobela? Dahil maaari nating gamitin ang panitikan upang suriin ang mga usapin tungkol sa kalayaan, soberanya, dayuhang impluensya, kapangyarihan at pananagutan. Sa ikalawang tanong, huwag agad sabihing literal na nagkakatotoo ang nobela. Sa halip suriin ang may mga temang maaaring maiugnay sa kasalukuyang usapin, gaya ng West Philippine Sea at pag-usbong ng mga pogo. Magbigay ng balanseng paliwanag at gumamit ng mapagkakatiwalaang ebidensya sa talakayan. Dumako tayo sa ikaapat at huling sesyon. Sa bahaging ito, susukatin natin ang inyong pag-unawa. Bubuuin ang mahalagang narutuhan at ibibigay ang pangwakas na gawain. Ihanda ang inyong mga sagot. Sikaping sagutin muna ang bawat tanong bago ko ibigay ang paliwanag. Subukin natin ang iyong kaalaman. Una, ang multimodal ay paggamit ng dalawa o higit pang moda ng komunikasyon. Tama. Ikalawa, ang infographic ang tekstong gumagamit ng multiple delivery channels. Mali. Ang inilalarawan dito ay transmedia. Ikatlo, halimbawa ng multimodal na panel, ang comics, poster at aklat. Tama. Ikaapat, transmedia. Ang ginagamit kapag aklat, comics, pelikula at video game ay bahagi ng isang buong kwento. Tama. Ikalima, ang mabisang komposisyong multimodal ay hindi nangangailangan ng bagong kasanayan at kaalaman. Mali. Kailangan ng wastong pagkaplano, kaalaman, disenyo at mahusay na pagpili ng mga moda. Buuin natin ang ating pagkatuto. Tapusin ang 3 pahayag. Una, narutuhan ko tungkol sa tekstong multimodal ay ikalawa, nalaman ko na maaaring gamitin ang tekstong multimodal sa at ikatlo, bilang mag-aaral, malaking tulong ang tekstong multimodal dahil i-pause ang video at isulat ang inyong sagot. Sikapin magbigay ng isang kompletong pangungusap sa bawat pahayag. Maaari ninyong banggitin na ang tekstong multimodal ay gumagamit ng iba't ibang moda, nakatutulong sa malinaw na komunikasyon at nagagamit sa edukasyon, impormasyon, kampanya, sining at libangan. Para sa inyong takdang aralin, ipabasa muli ang pagkamulat ni Magdalena. Pagkatapos bumuo ng isang poster, maaaring digital o nasa panel, tungkol sa pangunahing tema na nilalahad sa akda. Maaari ninyong piliin ang tema ng pagkamulat, pag-ibig sa bayan, kalayaan, pagkataksilo, pang-abuso ng kapangyarihan. Ang poster ay may kabuuang 45 puntos, 20 puntos para sa nilalaman, 15 puntos para sa kaangkupan ng konsepto, 10 puntos para sa pagkamalikhain. Tiyaking hindi lamang maganda ang poster. Dapat malinaw rin na ipinapahayag nitong mensahe. Bilang pagkatapos, tandaan ang mensaheng ito. Ang bawat linya, kulay at salita ay may kapangyarihang magmulat ng isipan. Kapag gumagawa tayo ng tekstong multimodal, hindi tayo basta nagalagay ng magandang larawan at salita. Gumagawa tayo ng mensaheng maaaring makaapekto sa pag-iisip, damdamin at pagkilos ng ibang tao. Kaya gamitin natin ng responsable ang ating kakayahang magsulat at lumikha. Gamitin natin ito upang itaguyod ang katotohanan, paggalang, kalayaan at kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mahusay na gawain sa ating aralin. Hanggang sa muli. Paalam!